Alam mo, kayo dyan sa SMNI, kung hinahayaan nyong magsalita, yung appointed son of God nyo, kung pinapapunta nyo sila sa hearing at pinapalinaw nyo sa aming mamamayang Pilipino ang nangyayari, yung katotohanan o yung version nyo ng kwento, di naiintindihan namin. Kaso hindi. Anong ginagawa nyo? Tinatago nyo sa Glory Hole Mountain nyo. Ayaw nyo siyang paharapin sa isang hearing na hindi naman siya ikukulong. Mas gusto nyo na humarap siya sa korte na may posibilidad na ikukulong siya. Dahil yung krimen niya ay human trafficking. Sexual abuse of a minor. Gusto nyo sa korte? Sa Senate hearing na hindi siya ikukulong sa BJMP, ayaw yung palabasin? Tapos sasabihan ako, sana nag-research ka pa, etc. etc. Kung hindi nga kayo nagsasalita, anong i-research? Hindi pa doon natatapos. Yung pala yung sa Pilipinas. Wala pa yung sa abroad. Wala pa yung sa FBI. Ngayon, mga kutsero, pag-usapan natin itong topic na to. Kasi may lumabas na balita. Ano yung balita? Nakahanda na raw yung kukulungan ni Kibuloy. At ipapa-aresto na raw siya sa Lunes. Arrest order versus Kibuloy in effect. Ayan na. Ang arrest order. Andyan na raw. Epektibo na raw. Sa lower house pa lang to, ha? Wala pa yung sa Senate. Panood natin yung balita. March 18, epektibo na ang contempt order ng House Committee on Legislative Front. Dito natin. Dito natin from the starts. Sa Lunes, March 18, epektibo na ang contempt order ng House Committee on Legislative Franchises laban kay Apollo Kibuloy. Ayon sa Vice Chairman ng komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, maaari ng dakpi ng House Sergeant at Arms si Kibuloy sa susunod na linggo. Ito ay maaari na ng dakpin! Sikat-sikat naman yan. Tuloy natin. Tapos humiling ng palugit ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio hanggang Biyernes, March 15. Pinatawa ng contempt si Kibuloy dahil sa pagtangging dumalo sa pagdinig ng House Committee kaugnay ng mga umano'y paglabag sa prangkisa ng Suara Submedia Corporation na nag-o-operate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Bilang patakaran, sinumang individual na pinatawa ng contempt ng House of Representatives ilalagay sa isang detention facility malapit sa Southgate ng Batasan Complex sa Quezon City. Doon siya ikukulong. Ay, nakita. Doon siya ikukulong, guys. Ay, hindi pala ikukulong. I-detain. Iba pala yung kulong sa detain. Mga kutsero, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendway! Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Gagawin nyo lang and download nyo ang Sendwave app. Gawa kayo ng account. Lagay nyo ba ang account details dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan, Coach Jarrett na yan. Yan. Lagay natin logo ng Sendwave. Ayan. Ayan. Pag ginamit pa yung promo code ko ng Coach Jarrett, makakuha pa ng karagdagang $20 na free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, here we go. As expected daw, no feedback from Topacio. Ito yung nag-request siya ng ilang araw yata para wag mo na ilabas yung arrest order. As expected, no feedback from Topacio. I knew from the beginning it was just a delaying tactic. Sabi, the panel cited Kibuloy in contempt and ordered his arrest, and after the self-proclaimed appointed son of God failed to appear at several hearings of the panel and the alleged franchise violations of Sunshine Media Network International, the broadcasting arm of his group. Yun.
Na, again, mga kutsero, nakakapagtaka lang talaga. Lalo na dyan sa mga, kung meron mga taga-SMNI na nanonood sa atin. Isipin nyo na lang kasi, basic, criminal case ba itong gusto nyong etong hearing na to? Basic. Is this a criminal case? Hindi. Is this a civil case? Hindi. O ba't hindi nyo pinapunta? Hearing lang naman. And mga kutsero, take note ha, hearing for the franchise. Hindi nga ito konektado sa kahit anong krimen. Prangkisa lang to ng SMNI. Hindi nyo pinapunta. Nagtago kayo. Nagtago si Kibulok para sa prangkisa. Prangkisa lang to ng SMNI. Walang kulong to. Walang kulong to, guys. At kapag at worst, kapag hindi nila napatunayan na dapat i-renew ang kanilang franchise, at worst is matatanggalan lang sila ng prangkisa. Walang kulong to. Pero ngayon, may detention na. Ngayon, meron ng detention na magaganap. Bakit? Hindi niya pinapunta eh. Noong una dapat wala eh. Pinalala nyo, kayo ang nagpalala. Hindi naman siya i-detain eh. Madedetain lang siya kung mambabastos siya. Tulad ng ginawa niya ngayon. Ilang beses siyang pinapunta sa hearing, hindi niya pinuntahan. That is contempt. And as a penalty for contempt, they can detain. Sinabi na ng Supreme Court yan. Wala kayong magagawa dyan. Dahil kasama sa trabaho yan ng Kongreso. Ano ba naman yung ipina-attend nyo 1, 2, 3 beses? O di walang detention na magaganap? Ang tigas ng ulo nyo eh. Tapos ngayon, mag-iiyak kayo na, hustisya, hustisya. Anong hustisya? Pinagsasabi nyo. Eto, tulad nito, SMNI hearing. Oh, ba't nyo pinapunta dito? Huwag kayong sisigaw ng hustisya kasi kayo may kasalanan nito. Kung pinapunta nyo si Kibuloy at hindi na kayo gumawa ng excuses at pinapunta nyo na lang, sumagot sa mga tanong kung ano ba ang pag-aari niya, simple lang naman ang itatanong sa kanya, guys. Ikaw ba talaga may-ari ng SMNI? It's answerable by yes or no. Yes. If yes, how? How are you the owner of SMNI? If no, how are you not the owner of SMNI? Anong masama dun? Kaso pinalala nyo. Nagsisigaw kayo ng hustisya, hustisya. Tapos ginawa nyo, kinabit nyo pa kay PBBM. Kinabit nyo pa sa kung kani-kaninong sinasabi nyo, hindi, wala na kasing hustisya sa Pilipinas kasi si Marcos ang nakaupo. Kailangan ibalik si Duterte. Ibalik si Duterte. What the F are you talking about? Yan, no? Yan yung detention center mo. Panoorin natin kung ano yung ng detention center niya. Galit. Siguro nanonood sa atin tong kakilala kong taga SMNI. Alam mo, ito lang message ko sa kanya. Kung makakarating man sa kanya tong video na to. Alam mo, one of these days, mamumulat ka rin sa katotohanan. Abang-abang ka lang. Abang-abang ka lang. Tuloy natin to. Ipinasilip na po ng Kamara ang lugar kung saan ide-detain si Pastor Apollo Kibuloy kung matuloy ang pagpapaaresto sa kanya. May hanggang Biyernes naman siya para sumipot sa Senado bagamat umaapela ng due process si Senador Robin Padilla. At nakatutok sina Mav Gonzales at Tina Pangiliban Perez. Dito sa detention center sa South Gate ng Kamara, idedetain si Pastor Apollo Kibuloy sa kaning matuloy ang pagpapaaresto sa kanya ng Kamara. Ito po yung first stage natin. Once na meron na pong na-health and content, yung ating committee, dito po siya dadaan. Ano po siya, bale, i-screen po yung gamit niya, and then iiwan po yung kailangan iwan.
May water dispenser at magkahiwalay na banyo para sa mga lalaki, babae at PWD. May mga CCTV camera Yeah, buti rin na lang. monitor ng Legislative Security Bureau. Buti may CCTV, guys. Baka may pumasok na pastorals eh. Ay, agoy. Sa lugar na ito ay may 2 kwarto. Itong may takip na window na ito, isa itong kwarto. May sarili yang pinto, kaya pribado naman yung loob. May aircon din kung mapapansin ninyo. Correct! Kaya komportable raw kung sino man ang mananatili sa loob ng kwartong ito. 2 yung kwarto, yung isa okupado ng isa ng na-contempt ng kamera. At ito, wala pa raw gumagamit. At posibleng dito ilagay si Pastor Kibuloy kung maaresto siya ng kamera. These rooms are air-conditioned, accessible to Gusto ko tong comment ni Rene Matanijot. Staycation galore. Staycation daw. Staycation. Tuloy natin. the relatives of the person in detention and to the media whenever necessary. No? Pinakita rin ni Velasco ang sample ng detention order ng kamera. Ang paraan niya kay Kibuloy ay inihahanda na matapos siyang ma-cite in contempt dahil sa pag-iisnab sa komite. It will be ready by tomorrow, so it can be served by next week. We're going to release it probably Monday or Tuesday. Sa Senado kung saan cited and contempted si Pastor Kibuloy pero binigyan ng hanggang Biyernes para magpaliwanag kaya hindi pa inaresto, may pakiusap si Senador Robin Padilla. Sana raw dumaan sa due process ang pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso ng pastor. Sabi kasi ni Senate Committee on Women and Children Chair, Senador Risa Hontiveros, wala siyang maisip na katanggap-tanggap na dahilan para hindi sumipot si Kibuloy matapos haina ng show cause order. Pag sinabing medical, hindi tatanggapin. Kapag ka sinabing security, parang sinabi mo na hindi ito katanggap-tanggap, parang nawawala yung due process. Huh? So sana marinig muna natin. What? Anong due process pinagsasabi mo, Robin Padilla? Okay, balik tayo sa punto ng due process. Balik tayo sa... Alam nyo po, ang due process is essentially ang pagbibigay ng estado ng patas na pagtrato sa isang kaso. Kaya sa due process, mga kotsero, kasi may proseso na sinusunod. Susundin mo yung proseso, kaya due process. Ngayon, hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinagbigyan, walang due process. Kasi, ang due process, again, proseso yan. Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4, Stage 5. Pag hindi mo nakuha ang iniisip mong hustisya dito sa stage na to, Stage 1, o di puta ka Stage 2. Parang ganun. Ganun lang naman ang due process. Simple-simple lang naman, intindihin yan. Hindi porke hindi ka napagbigyan sa request mo, ibig sabihin walang due process. Kasi, baka dun sa stage o dun sa proseso, kung saan nagbigay kayo ng inyong dahilan, hindi naman talaga katanggap-tanggap. For example, sinabi kanina ni Robin Padilla, paano pag medical, hindi tatanggapin? Paano kung walang sakit? Patatanggapin yung medical. Diba it's common sense? Due process is the process afforded by law in order for the rights of both parties, both parties. Hindi lang yung side ng akusado, pati yung side ng nag-akusa. In order for both parties to achieve justice. Yun lang naman yung due process. Walang doon, walang hindi na siya ganun ka-complicated. Interviewin ko yung staff na SMNI. Gusto kong interviewin si the man of the hour. Si Gibbs. Siya gusto ko interviewin. Ayoko sa staff. Gusto ko si Gibbs. Ang matanong. Ayoko sa staff. Gusto ko si Gibbs. Gusto ko si Kibulok. Ba't kayo ang i-interviewin ko? Gusto ko si Kibulok. Anyway. So yun, due process. Ang due process, mga kotsero, yun nga yun. Yung, it is it's the process. It's the process afforded by law
in order for both parties to be able to explain their sides, explain their opposite sides, and achieve justice. Yun lang yun eh. So paano kapag doon sa stage na yun, sa stage nung kung saan kayo humihingi ng, let's say, ayaw nyo papuntahin kasi may sakit. Sabi nyo, quote-unquote, may sakit. Tapos, hindi dininay kasi wala namang sakit. Natural. Dinideny walang sakit eh. Kayo yung umayos. Diba? Security, sabi nyo, security. Bakit hindi na lang ba't hindi na lang online? Kasi may security issue, ganyan-ganyan. Diyos ko, sa dinami-dami ng pera niya, hindi niya kaya mag-hire ng security people niya. Huwag naman 50. Kasi gusto niya 50, may AFP pa, may PNP pa. Ano ba naman kayo? Overkill. Diyos ko, walang papatay kay Kibuloy kasi mas gusto namin makita siyang mabulok sa kulungan. So sana marinig muna natin. Hiling ni Padilla, payagan ng humarap virtually si Kibuloy na hindi nadahilan ang kanyang seguridad sa hindi pagsipot. Sa huli, ipinapaubayan na raw ni Padilla kay Ontiveros ang magiging desisyon kay Kibuloy. So ayun na nga. So nakasalang na yung, ready na yung kanyang lugar na ididetainan. At baka ma-aresto na nga siya sa Monday. Pero hindi pa rin daw siya pupunta. Sabi ni Kibuloy, hindi pa rin ako attend ng hearing nyo kasi it's incriminatory. Incriminatory daw. Ano daw yung sabi na incriminatory? We still believe that the resolution itself is incriminatory. And therefore, it's useless for Pastor Kibuloy to go to the Senate without sacrificing his fundamental Bill of Rights. Ano kaya yung provision doon sa Bill of Rights yung sinasabi nila? The Camp of Kingdom of Jesus Christ, or KOJC leader Apollo Kibuloy, has responded to the show cause order issued by the Senate. Hours before the 48-hour window ended, Kibuloy's legal counsel, attorney Elvis Balayan, submitted its written response to the Office of Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, laying out its legal arguments as to why the religious leader should not be arrested and detained in the Senate. He maintains that the Senate inquiry is being done not in aid of legislation, alleging that it already judged Kibuloy guilty for his alleged abuses. We still believe po na yung resolution itself is incriminatory and therefore useless po para kay Pastor Kibuloy na siya ay pumunta sa Senado without sacrificing his fundamental Bill of Rights. Ano kaya ang fundamental Bill of Rights yun? The right against self-incrimination? So, ibig sabihin, pag umattend daw si Kibs, pag umattend daw si Pastor Canor dito sa hearing ni Risa Ontiveros, mahahatulan siya na guilty? Or lalabas? Maso-surface yung kanyang krimen? Kaya takot. Maski siya alam niya magkakaroon ng probable cause Maski siya alam niya. Lilitaw doon sa hearing na posible na mayroong probable cause para siya ay kasuhan. Kasi maski siya, kaya nga ayaw niya pumunta sa hearing ni Senator Risa Ontiveros Kasi yung kay Senator Risa Ontiveros, yung kay Drama Queen Risa Ontiveros, mga totoong krimen yun. Human trafficking, rape, sexual exploitation of a minor. Ano pa? Wala pa yung money laundering dun Ayun, yun yung labor issues. Mga krimen yun. Mga krimen talaga yun. Except for the labor issue. Pero yung mga unang-unang kong sinabi, yun, punishable ng RPC lahat yun. So kaya ayaw niyang humarap. Kasi mako-cross-examine lahat ng mga ginawa niya. It's his word against these witnesses. So ayaw niyang pa-cross-examine. Kasi baka pag na-cross-examine siya, doon na magiging incriminatory. So ang sinasabi dito ni Kibuloy, mga kotsero, ni Kibulok, yung hearing mismo, the whole premise of the hearing is incriminatory. Kasi nga naman, the hearing is about the alleged crimes committed by Apollo C. Kibuloy.
Allege lang naman. Allege lang naman. Pwede naman siyang di sumagot eh. Pag upo niya doon, o pag may tinanong siya, ikaw, totoo ba na ginahasa mo si ganito? I invoke my right against I invoke my right to self-incrimination or against self-incrimination. Pwede naman niya sabihin yun eh. Totoo ba na hindi ka nagpapasahod, puro honorarium lang? I invoke my right against self-incrimination. I have my lawyer here, he will answer your question. Appearance lang ang hinihingi sa'yo. Mupo ka lang doon. Di ba? O, pag mayroong medyo mahirap na tanong, sabihin na, according to this person, nung gabi ng ganitong araw, ganyan-ganyan. O, bulong-bulong kang konti sa abogado, bulong-bulong konti. I invoke my right against self-incrimination. Diba? Drama-drama ka lang, upo ka lang doon, di ba? Pero nga, again, mga kotsero, para sa kanila, yung premise pa lang ng hearing is already incriminatory. Hindi yung mga tanong, yung buong hearing itself. Kasi po, kagayang paulit-ulit na sinasabi namin, yung resolution mismo po ay sinasabi na guilty na po sa mga krimen si Pastor at ito'y patuloy na kanyang kinocommit. Okay, hindi sinasabi doon, hindi sinasabi sa resolution na guilty na siya. Hindi sinabi yon sa resolution na guilty siya. Siya lang ang nag-isip na guilty siya. Siya lang nag-isip. Siya lang nag-isip na guilty siya, guys. So, di ba? Tinker doer. Sorry. It is what it is. The subject of the hearing is about the abuses committed by a church leader. That's it. Sorry ka. At ikaw ang front and center dito. Takot kasi siyang makulong eh. Baka mamaya kasi, pagkatapos ng hearing, sabihin, okay, we're done with the hearing, I will refer this case to the NBI, etc., etc. May call on the NBI to detain Pastor Apollo Kibuloy for whatever and further investigate the crimes, the alleged crimes committed. Doon siya takot. Kasi pwede mangyari yun. Diretso sa NBI or diretso sa BJMP. Pwede kasi mangyari yun. It happened kay doon, kay Senior Aguila. So doon siya takot. But then again, di ba, akala ko ba appointed son of Jesus Christ ka na? The appointed son of the Father ka na? Eh si Jesus nga mas malala pa yung pinagdaanan kaysa sa'yo. O yun, hindi lang kinulong, pagkakulong, binugbog pa. Pagkabugbog, pinagbuhat ng krus. Pagkabuhat ng krus, pinao sa krus. Mas matindi yun kaysa dito. Eh yun, partida, walang kasalanan yun. Ikaw, may krimen na sa Amerika. He further argues that Kibuloy's refusal to attend is not a disrespect to the Senate, reiterating that the criminal cases against the religious group leader can only be settled before courts. Nabanggit din po namin doon na may limitasyon, no? Ang karapatan ng Kongreso sa pag-iimbestiga. At yung limitasyon na yon ay precisely to regulate or to control, no, the legislator from abusing the fundamental Bill of Rights of resource persons or witnesses appearing thereat. When asked if this means that Kibuloy still won't attend the next Senate hearing, Malayan says they will wait for the Senate's response for their next legal action. Sana po basahin ng mabuti ng ating mga kagalang-galang na senador yung mga legal justifications po na isinalang namin sapagkat ito po ay naaayon sa Constitution at sa existing jurisprudence, no, on the powers of the Congress or the Senate in particular to conduct investigation po without violating the sacred Bill of Rights of resource persons or witnesses po na umaattend sa kanilang mga pagdinig.
In response, Hontiveros says she will request Senate President Juan Miguel Nigzabiti to approve the arrest order against the religious group Yun. leader. The opposition leader emphasizes that Kibuloy will be detained not because of his guilt over allegations, but because of him snubbing the Senate investigation. Exactly. She also cited previous Senate inquiries Alam that nyo, served mga kotsero, sorry to interrupt. Pero alam nyo, mga kotsero, sabi ko sa inyo, kahit ang sirang relo, tumatama sa pagsabi ng oras 2 beses sa isang araw. Kahit ang relong palyado, tumatama 2 beses sa isang araw. Nagkataon, kahit palyado tong si drama queen, may punto siya dito. Wala akong choice eh. Diba? Sabi ko nga sa inyo, sabihin ko sa inyo yung totoo at tama kahit hindi ako agree dun sa tao eh. Kaso problema, yun, totoo yung sinabi niya. Yung hearing is not about his alleged crimes. At saka yung kanyang arrest order, hindi tungkol dun sa kanyang alleged crimes. Ang kanyang arrest order ay tungkol sa pag-snub niya sa invitation. So, wala. It's really his fault. Kasalanan niya to eh. Kasalanan niya to. Paulit-ulit kasi. Tapos magreklamo siya, walang hustisya. Pagsisigawin niya yung mga na-brainwash ng mga tao ng hustisya. Diyos ko, tigilan ako. Anyway, tuloy natin. Vice President in investigating the issue while a case is already filed in court. The lawmaker also disputed the claim that the Senate's resolution that she filed is incriminatory, pointing out that it is only proposed and that the Senate cannot judge guilt or innocence. Hontiveros further dares Kibuloy to face the investigation, and enough with the drama. Hardy Delgado, UNTV News and Rescue. We serve the people. Yun. Kaya siya i-aarestuhin at i-detain. Hindi dahil dun sa hearing mismo. Ia-aresto siya at siya i-detain dahil binastos niya ang Kongreso. Ikaw nga, nagde-detain ka nga ng mga Pilipino dun sa Amerika eh. Ginagawa mong mga pulubi sa Amerika. Dinedetain nyo. Pinapakasal nyo sa mga citizens doon para hindi pa uwiin, para lagi makapag-donate para laging maghingi ng donasyon para sa inyo. Kasi ikaw mismo takot ka ma-detain. Kibulok. Kailangan kapag malalaking tao, mga impluwensyang tao tulad ni Kibulok, excuse na. Dahil nagpahiram ng helicopter, okay na. Wag natin nagpahiram ng helicopter sa akin yan nung kumakandidato ako eh. Kailangan kasi talaga ng helicopter nung panahon na yun eh. Siya lang yung nagpaano ng helicopter sa akin. Kalokohan yun? Hindi, mabait yan kasi mabait yan sa pamilya ko eh. Sabi ni Villar, di ba? Mabait yan sa pamilya ko kaya mabait na tao yan. Ha? Okay, mabait sa inyo kasi Villar kayo. Bilyonaryo kayo. Camellia is waving. Sa mga hampas lupang tulad namin, sabi naman ni Senator Amy, ayoko ng ganyan. Pinagtutulungan eh. Tutulungan. Senator Amy. Ano ka ba? Basahin mo kasi basahin mo yung mga allegations sa kanya. Basahin mo rin yung mga, di ba inunseal na yung kaso? Tinapik na natin yung kaso eh. Nakako-Jero, yun yung nahuli. As young as 12 years old. Nag-umpisang pastoral kay Kibulok as young as 12 years old. That poor girl is barely a teenager. Barely a teenager. Tapos sasabihin nyo, sinisigil ang demokrasya. Ako lang yung isipin ko lang na merong 12 years old na nag-allege sa kanya na ginahasa siya. Siguro malamang sa malamang nung nagpumasok siya as pastoral, 12 years old siya. Malamang dalaga na ngayon yun or baka may asawa na ngayon yun. Pero nag-umpisa siya, 12 years old siya. Imagine the gall this guy has. 12 years old. I have a 10-year-old daughter now. And if a sleazy senior wrinkly hand touches her,
I'd be the first guy to, you know, do something really, really bad doon sa gagawa sa kanya nun. Yung 17 years old ngayon, 27 years old na. O si, naka 10 years na nakalipas. Naghabla sa Pilipinas. Di ba? Merong kaso din sa Pilipinas. Dinismiss ng fiscal. Niyayabang nila yun eh. Tapos ngayon, nag-petition for review. Inupuan yung petition for review. Inupuan yung petition for review for 7 years. Ano yung kaso doon? Rape. Inupuan for 7 years. Tapos, nung nag-file ng petition for review, na-review, nakitaan ngayon ng probable cause, i-re-refile. Tapos sasabihin nyo, hustisya. Hustisya kanino? Di ba dapat ang unang-una nyo munang kinakampihan yung biktima? Anong klase kayo? Tapos aawayin nyo ako sa awayin nyo ako sa Messenger, awayin nyo ako sa Viber, sabihin nyo, hindi ko kayo pinakinggan. O sige, papakinggan ko kayo. Pakausap nyo sa akin si Kibuloy. Wala ako ibang kakausapin, siya lang. I want it on video. And kung makakarating kay SMNI ito, total naman, may nagmo-monitor naman pala ng mga videos natin taga SMNI. I want it on video and I want it real time. Ayoko nang recorded. And don't expect me, wag niyo akong i-expect sa akin na ibe-baby ko si Kibuloy. Dahil hindi ako vlogger na under nyo. Hindi ako under nyo. Hindi ako under kay Lisa. Hindi ako under sa admin. Hindi ako under ng China. Hindi ako under ng Amerika. I am my own person. And I'm proud to say that. Patawagin nyo tong kumokontak sa akin ngayon. Patawagin nyo sa akin. Mag-schedule tayo. I'll give you your day and at least I'll give you your day in my channel. I'll give you what? An hour. Bibigyan ko kayo ng 1 oras. Magtatanong lang ako. At mag-e-explain lang siya. That's all he's going to do. Video. Kailangan kita yung mukha niya. Ni Kibuloy. Hindi yung magpapadala kayo sa akin ng taong nakausap ko na before. Para lait-laitin ako kung ano-ano sasabihin. O ito, sabi nyo, hindi ka naman nag-request eh. O ngayon, nag-request ako. Pag hindi ako nakarinig ng balita sa inyo within next week, alam na. Pakagawan din ako ng 17 conditions. Sabi ni Tabs, pakagawan ka rin ng 17 conditions. Bawal daw script. Wala naman ako script, di ba? Rektahin ko talaga siya. Unang-una kong tanong, anong masasabi mo sa FBI case laban sa'yo? Ano yung 350,000 sa loob ng private jet? Ay, may dalawa na kayong tanong. So mga Coachera, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel and pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see all of you sa ating next Coach Jared Live. Alright, God bless you guys and see you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?